kaninang dahon ng saging, eh hindi natin ito sasayangin. Dadalhin natin ito sa ano. Susubok din tayo ng ilang isang sanga, no? Isang sanga ng aratilis. Subukan natin dalhin doon at ipakain sa mga manok. Let's say kung kakainin. Let's see kung kakainin nila ang dahon ng ipil-ipil. Alam ko kinakain kapag sinishred, pero subukan natin to yung hindi nakashred. Come here ba? Go mama, come on. Wanna go in mama? Oh, you wanna stay there? Sige, dyan ka na lang ha. Mabilis lang si mama. Babalik din ako dyan. Yeah. Tingnan natin. Nakakain itong ating mga heritage. Eh, kinakain nila ang mulberry eh. No? Kinakain nila ang daw ng mulberry. Let's see kung kainin din nila itong ipil-ipil ng direkta. Sige. Yan lang kayo. Oh. Kahapon nag-prune ako ng sanga ng ng santol. So yan, nilagay ko lang din diyan. Oh, tinutuka-tuka din nila. No? Kinain-kain din naman kahit paano. Pero the best pa rin ang mulberry so far, no? Kinakain talaga nila ang mulberry. Sige, try this kung type nyo ba. Sige. At saka itong dahon naman. Natatakot eh. Nga pala guys, ayan, meron na tayo ditong mix na itlog. So pinagsama-sama ko na dyan ang itlog ng native, itlog ng heritage, kasi nag-umpisa na ulit mga itlog yung ating mga manok. At this time ay susubukan na natin magpalimlim dahil papunta na tayo sa panahon ng amihan, no? Ayan, oh, nakain nga nila. Galing. Oh, so nakakatuwa, no? Hindi mo na kailangan i-shred. Parang ang mangyayari nito, dahil first time ko naman kasing pinakain tong mga heritage chicken namin ng ng ipil-ipil na hindi naka-shred, no? First time to ngayon. So, kapag pala magpuprune ako, I would say may mapansin akong medyo malaki ng sanga, then putulin ko na yun at direkta ko nang ilalagay dito. So, from time to time, meron akong ilalagay ditong ipil-ipil para kainin nila ng ganyan. Kasi ang mga manok nag-i-enjoy kasi yan talaga ang mga manok sa ganyan, yung may tinutuka-tuka sila mga dahon-dahon, mas nag-i-enjoy yan sila. Sa totoo lang, kung pwede lang ditong pakawalan ang mga manok, eh gustong-gusto ko yun. Parang kagayang style sa probinsya namin sa Leyte, no? Nakalaya lang yung mga manok. Mas masaya kasi yung manok pag ganun. Marami silang natutuka. Mga insekto, mga butil-butil, ganyan, mga dahon-dahon. Kaya lang dito sa amin, sa ngayon, hindi pa pwedeng pakawalan within the premises. Kasi nga, hindi pa maayos yung bakod namin sa labas. So, kaya nakakulong sila. Dahil kapag hinayaan niya na makalabas, baka hindi na makabalik. Baka mag-exercise na doon sa kawali ng ibang
Alam mo yun. So, see? Gustong gusto nila. Iwanan na natin sila at tingnan naman natin sa ano, sa mga native naman. Maglalagay tayo. Hey! Bakit kayo lumabas? Purr! Purr! Day! Papuntahin mo dito, Day! Dali! Oh, sige. Bagawa mo. Bibigyan kayo doon. Saglit lang. Rambol-rambol na mga pula. Bigyan natin sila ng sama. Maliit-liit lang kasi. Ito. Perfect. Gonggong? Ay, gonggong. Hey, pasok. Paglinis dito sa likod. Magustuhan nyo rin ito. Sige nga. Sige nga. Yan mo na. Nag-alisan. Natakot ba? Natakot ba sa akin? Sige nga. Pagitang gilas na kayo dyan. Dito, yung lang yan. Ayan. Oy, in fairness, kumakain din. Huwag na lumabas doon. Matuka-tuka din sila. So maganda pag medyo may resistance, no? So gaya niya, malaki yung sanga, nakahang yung mga dahon, pagka tinuka naman may resistant ng konti. So parang namimitas na rin sila, no? Or kapag maliliit yung sanga, itali at saka ihang, no? Para hindi nahihirapan yung mga tukain. Medyo choosy ang ang native Pero ang ang mga heritage ayan tingnan mo. Uy, bakit ito nagkakaroon ng light? Ayun, tingnan mo ang heritage. Galing. O kahit pala ilagay ko talaga dito lahat yung mga naputol ko, no? At tingnan mo naman, na-enjoy nila talaga. Sige. At least, no? Dadaan muna sa manok bago dun sa pabulukan. Kasi before, ang ginagawa ko pag nagpo-prune ako, pinuputol ko yung mga sanga-sanga, no? Then, ilalagay ko lang siya sa isang space para doon na lang mabulok. Pati yung mga twigs mabulok. Yung medyo malaking sanga, nagiging panggatong yan. So, ngayon, ang aking style, padadaanin ko muna dito sa manok bago ko siya anuhin. Bago ko siya, ang tawag doon, yung, bago ko siya gawing panggatong, daan muna dito.
So, ano na lang yan. Yung iba, dahil punong-puno na doon sa... Punong-puno talaga yan. Dahil marami na ako nailagay doon sa mga manok. I-set aside na lang muna natin yan. Tingnan natin kung bukas pwede pang ipakain sa manok. Then, dadalhin natin doon. Kasi ano to nangangalaglag agad yung mga dahon nito. I don't know, kung 24 hours hindi pa mangalaglag yung dahon yan, then dadalhin natin yan doon sa manukan. I-withdraw natin yung mga sanga na nandun ngayon at nilalantakan ng mga manok. Okay, so yun. So ayan, tapos na tayo mag-prune ng ating ipil-ipil at saka yung bayabas. Sa naging task natin sa araw na ito ngayon ay hopefully masolusyonan na natin itong mga tanim natin dito sa side na ito na hindi gaanong naaarawan kaya hindi sila gaanong lumalaki. So medyo maaliwalas na lalo tingnan, nakakapasok na yung sunlight at saka yung hangin I mean it's mas airy na siya, no? Mas airy na. So dito sa pamumutol natin, no, hindi lang yung mga halaman ang makikinabang, hindi lang ang mga halaman ang makikinabang, hindi pati ang ating mga alagang manok. Dahil ngayong araw na ito, isinubukan kong pakainin ng dahon ng ipil-ipil, yung hindi na sinishred. Kasi dati naman talaga pinapakain ko naman na talaga yan ng ipil-ipil pero naka-shred. This time, sinubukan ko lang maghulog doon ng sanga ng ipil-ipil and then na-prove ko na kumakain pala sila. Lalong-lalo na ang mga heritage chicken. So hindi talaga mapili ang heritage chicken. Ayun, nilalantakan nila ang nilalantakan nila ang mga ang mga dahon ng ipil-ipil. Pati ang mga bulaklak actually, kinakain din nila. So, next time, kapag magpuprune tayo ng ipil-ipil, siguro every other week, ganyan, puputol ng isang sanga, and then, iuhulog doon. So, that's the way na ma-manage natin ang ating mga fruit-bearing trees na hindi siya gaano lumago masyado na matatakpan naman yung mga halaman sa ilalim. So yun, at the same time, no, makakapag-provide pa tayo ng nutrition sa ating, makakapag-provide pa tayo ng libreng pakain sa ating mga alagang manok. Okay, so that's it for now. Hopefully na-enjoy nyo naman kahit paano at may natutunan kayo sa video natin sa araw na ito. So maraming salamat sa walang sawa ng pagsubaybay sa aming maliit na channel. Don't forget to like and share this video, and please don't forget to subscribe. Let's grow!